Talagang nilolook forward ko na makita ang Amsterdam. Nung sinuswerte din, nakita ko itong napaka-pogi na si Santa. So nga lang, pagdating namin sa Cheese Factory, nag-meltdown itong si G. Sumakay kami ng cruise, natakot itong si G. Pagkalabas namin ng airport, mga Marikoy, meron ng bus na naghihintay sa amin. At dito, hindi naman nagmoryot si Jace kasi gustong-gusto niya sumasakay ng bus. Pagkababa namin ng bus, ayan, napil na ni Jace yung lamig dito. At yan yung gusto niya, yan yung nilook forward niya sa pagpunta namin sa Europe. Dito sa may NH Schiphol nga pala kami mag-i-stay. Alam nyo ba, nung nasa immigration pa lang kami, hindi ako kinakabahan sa mga itatanong niya sa akin. Kinakabahan ako, mga Marikoy, baka mali yung ma-pronounce ko. Kaya nung tinanong niya ako saan kami mag-i-stay, pinakita ko na lang sa kanya. Anyway, walang pahinga-pahinga, walang ligo-ligo, aalis kami, mga Marikoy. Mga 5 PM na itong December 23 dito sa Europe. At itong si Jace ayaw niyang umalis hanggat hindi siya nakakakain ng kanin. Give me rice! Please, feed rice! I'm hungry, Jesus! Give me rice! Give me rice! So kahit nakailang tawag na kami, wala talaga daw silang siniserve na rice. Kaya nagtyaga na lang itong si Jace na kainin yung century tuna ng puro-puro. Tuwa naman siya, mga Marikoy, dahil meron kaming dala na century tuna. At tapos niyang kumain, nag-jacket na kami at ayan, ready na kaming umalis. Pero sabi ko sa kanila, bago kami umalis, kailangan mag-mirror selfie muna kami. Nasa negative to nga pala yung klima dito, kaya nakatatlong patong kami ni Jace. Itong si Daddy Tano naman, walang inner yung suot niya, mga Marikoy, kaya pinapagalitan ko siya. Pagkababa namin, diretso sakay ulit sa bus. Ito nga pala yung kagandahan na nakabook na lahat kasi pagdating namin dito, wala na talaga kaming pinoblema. At alam nyo ba, bukod sa Paris, mga Marikoy, ito talagang nilolook forward ko na makita ang Amsterdam. Nung nakita ko nakasama ito sa package na i-bill namin, hindi na ako nagdalawang isip pa. Anyway, ito nga pala yung unang pinuntahan namin, yung Christmas market dito sa may Amsterdam. At yung unang binili namin, yung napakasarap at pinipilahan na French fries. Jace nga pala ay naglalaro at binabantayan siya ni Daddy Tano. Ako naman yung tagahanap at tagabili ng maiinom at makakain. Habang naglalakad ako, nakita ko nga itong nagtitinda ng hot chocolate kaya bumili na ako. Tapos sinuswerte din, nakita ko itong napaka-pogi na si Santa. Nakita ko kasi kay Jay sa video na to, sabi niya pogi daw si Santa. Sa moment na yan, mga Marikoy, sobrang saya ko, sobrang saya ng inner child ko. At syempre, naging possible lahat to dahil sa EcoZone Travel and Tours. Ito na yata yung isa sa pinakamasarap na lakad sa buhay ko. Short story lang, alam nyo ba dati naranasan kong magpasko na walang bagong damit? Tapos, Paskong Pasko, pinasuot na sapatos sa akin ni Mama yung black shoes na gamit ko sa school. Sabi pa ni Mama, malay ko daw kapag nakita ng mga nasa abroad yung suot kong sapatos, baka bilhan ako. Hanggang sa natapos ako sa pag-aaral, wala akong natanggap na bagong sapatos. Kaya mas tinaasan ko yung pangarap ko. Sabi ko, soon ako naman yung mag-a-abroad. Pupunta sa abroad, hindi para magtrabaho, kundi para magbakasyon at para magpasko dito. Anyway, pagka uwi namin, natulog na kami at sa pangalawang araw namin dito sa Amsterdam, nakaligo na kami, mga Marikoy. Kung kahapon, naka-black kaming lahat. Ngayon naman yung team namin ay kulay brown. December 24 nga pala dito. Dito, kakagising pa lang namin pero sa Pilipinas, magpapasko na. At every morning, mga Marikoy, may libreng breakfast dito sa pinagstayan namin na hotel. At tuwang-tuwa ako para kay Jace kasi nalaman ko na merong kanin sa breakfast. Pinagkuha ko kagad siya at binuksan itong dala namin na century tuna. Habang kumakain nga pala kami, may lumapit sa amin at pinapatry nila itong mga drinks. Pineapple yung kay Daddy Tano, carrot naman yung sa akin na hindi ko nagustuhan kaya ininom ko yung sa kanya. Pagkatapos namin nag-almusal, mga Marikoy, lumabas na kami at sumakay na kami ng bus. Everyday nga pala, meron kaming kasama na tour guide na taga rito. Ang unang pupuntahan nga pala namin ay Cheese Factory at nasa 30 minutes yung biyahe papunta doon. Sa biyahe pa lang, mga Marikoy, sobrang nagniningning na yung mga mata namin. Napakaganda ng tanawin ng mga nakikita namin. Kaso nga lang, pagdating namin sa Cheese Factory, nag-meltdown itong si Jace. Grabe kasi yung amoy dito ng pupo ng cow at ayaw niya yun. Kaya bumalik kami sa bus at pinakalma namin si Jace. Tapos nagsalitan kami ni Daddy Tano, bumaba ako para makita yung mga cow. Napanood ko din kung paano sila ginagatasan, mga Marikoy. Dito, hindi mano-mano yung ginagawa nila. Meron silang machine para kuhanin yung gatas. Pabalik ko naman sa bus, si Daddy Tano naman
naman yung umalis, pumunta siya dito sa bilihan ng cheese. At ang ginawa niya mga Marikoy, puro free taste, hindi siya bumili. After naman namin dyan, dumiretso naman kami dito sa isang pasyalan na merong pagawaan ng mga sapatos. At pagkababa pa lang namin, good mood na itong si Jace dahil ang dami niyang nakitang mga ducks. At yung mga ducks na nakikita niya, tinatawag niyang ugly ducklings. Mukha kasi sila ng nasa libro niya na binabasa. Bago kami magpatuloy sa paglalakad, nag-moment na muna kami dito. Syempre mga Marikoy, nag-video-video din ako. Non-stop din yung pagbibideo ko kay Jace kasi napaka-cute niya sa outfit na pinasuot ko sa kanya. Totoo lang mga Marikoy, napakalamig sa oras na yan pero hindi namin randam dahil nangingibabaw yung saya namin. Ever kasi namin na-imagine ni Daddy Tano na makakarating kami dito. Kaya sa mga nagsasabi noon na walang mapupuntahan yung mga pag-video-video ko, ito na po kami ngayon nasa Amsterdam dahil sa paggawa ko ng mga videos. Hindi man madali yung mga pinagdaanan namin pero masaya ako na napakalayo na namin sa dati. Napakalayo na din ang mga narating namin. At sa lahat ng blessings na natatanggap namin, si Jace ang pinakamagandang blessings na dumating sa buhay namin. At isa siya sa mga dahilan kung bakit nandito kami ngayon. Anyway, mga Marikoy, pagkatapos namin dyan, hindi pa kami tapos maglibot. Dinala kami sa pinaka-city center nila, mga Marikoy, para sa free time. Kaya pagkababa namin ng bus, puro lakad yung ginawa namin. Kaya nagutom kami ni Daddy Tano, pati na rin itong si Jace. At buti na lang may nadaanan kaming restaurant na puro pasta yung siniserve. Nakinatuwa ni Jace kasi finally nakakain na siya ng authentic na paborito niyang carbonara. Katapos namin kumain, nag-picture-picture lang kami, tapos pumunta na kami sa meeting place at naglakad-lakad ulit. At ang next na pupuntahan namin, yung pagawahan ng mga diamonds. Dating namin dito, hindi naman nagmuryot si Jace. Sabi niya, princess daw siya kasi nakikita siya ng mga daming diamonds. Kinukwento niya pa nga dyan yung kwento ni Rapunzel. Lumabas nga din pala kami kagad, mga Marikoy, kasi ayoko magpabudol. Habang naghihintay nga pala kami sa labas, natanaw ni Jace yung mga nag-ice skating. At gusto niyang pumasok dyan, mga Marikoy, kaso hindi naman kami marunong. Di na lang, nakita niya yung mga ibon na lumilipad at dito na napunta yung atensyon niya. May nagtitinda nga din palang pagkain dito para sa mga ibon pero hindi naman kami bumili. Ang technique na ma-advise ko, ayan yung iba na bumili at sila yung magpakain. Kaya wala kami nagastos dyan pero napakasaya ni Jace. Next na ginawa nga pala namin, sumakay kami ng cruise, natakot itong si Jace. Pero pinarealize ko sa kanya na wala namang nakakatakot dito. At naging okay naman siya, mga Marikoy, lalo na nung nilabas ko na yung mga libro niya. Katapos namin dyan, diretso, nag-dinner na kami. At ito na yata yung steak na pinakamahal na natikman namin pero hindi masarap. Bakto pa sa table namin, puro mga kapampangan. Kaya lahat kami ay nagrereklamo habang kinakain itong steak. Ikaw ba namang magbabayad ng 60 euro pero hindi masarap? Bukod sa hindi masarap, napakatigas pa, mga Marikoy, kaya lalong nahihirapan itong si Daddy Tano. May mga pa-dessert pa sila pero hindi talaga kami nag-enjoy sa pagkain dito. Tapos namin kumain, naglakad kami papunta sa bus. Wala na kaming lilibutin dyan, mga Marikoy, diretso na kami sa hotel. At pagkasakay pa lang namin ng bus, na knockout na itong si Jace. At dahil tulog na si Jace, mga Marikoy, pagkabalik namin sa hotel, nag-inuman session kami. Sama ko nga pala si Dada at si Albert. Tok 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 tok.